Hello guys, biyahe tayo ngayon from Cavite to Northern Samar. Tapusin nyo yung video para malaman nyo kung magkano expenses namin sa gas, sa ferry at sa pagkain. 5 AM na ng umaga nung nagdesisyon kaming umalis ng bahay. Hindi ko na pala nakunan yung unang full tank namin is 300 pesos. So backdoor nga pala ang dinaanan natin. From dito kayo sa bahay namin, mas malapit pag dito ka sa may Tagaytay dadaan. So from dito, Manggahan muna tayo. Amadeo, din aakit na ng Tagaytay. Maliwanag na nung napadaan kami ng junction ng Tagaytay. Kanan kami dito sa may Tagaytay Batangas Road o mas kilala sa tawag na Sungay Road dito sa may Talisay, Batangas. Tinadya ko talagang umaga na bumiyahe. Maliwanag na kasi iniiwasan ko yung madilim na daan sa gabi kasi first time ko palang maglulong ride ng hanggang Samar. At nakababa na nga kami ng Tagaytay. Papasok na kami sa Talisay, Batangas. Isa pa sa purpose kaya maliwanag na kami nagbiyahe ay para masilayan namin yung ganda ng view sa bawat lugar na madadaanan na. Papasok na nga kami ng probinsya ng Quezon at sinamantala na namin magkuha ng picture dito sa Arcon. Sa puntong ito, Palusena, Quezon na ang biyahe namin. Kanan na kami dito. Dito na rin nag-umpisa bumagal ang takbo namin dahil sa mga road repairs na ginagawa. Hindi ko na nakuhaan pero napagas na ulit tayo ng another 300 pesos dito sa may Gumaka. Napahinto nga kami at nire-recommend kami ng Waze dumaan dito sa bypass na ito. Napadalawang isip ako kasi padilim na sa time na to. Siyempre iniisip ko rin yung safety namin ni Miss. Pero hala, sige lang, lakasan lang ng loob. Nakarating na nga pala kami ng Arcon ng Bicolandia. Saragay nga pala ang tagos ng shortcut na ito. At ayan, at papasok na kami ng main highway uli. Madilim na nga nung nakapasok kami ng Camarines Road dahil sa kaliwat ka ng road repairs. Inabot kami ng gabi. Sa puntong ito, naghahanap na kami ng matutuluyan. Palalim na ang gabi. Dumaan muna kami sa Jollibee para mag-take out ng makakain namin. Nakahanap na nga kami na mapagpapalipasan ng gabi sa halagang 1,000 pesos dito mismo Kamalig. Alas 4 ng umaga, agad na kami tumula. Dito na kami nagkape sa 7-Eleven. Sa likod nito yung Volcam Mayon at nagbabaka sakala kami baka masilayan namin. Sana swertehin. Dumiretso nga kami ng Kagsawa para makita yung simbahan. Maswerte nga kami sa araw na ito at kitang-kita namin yung ganda ng Bulkang Mayon. Walang masyadong ulap ngayon. Kumuha lang kami ng ilang litrato at tumuloy na rin kami sa aming biyahe. Nakarating na nga kami sa Matnog. Huminto na kami dito sa unang checkpoint. Kailangan namin i-register yung motor namin. Hindi ko na nakuhaan yung pagkuha namin ng ticket. Pero 605 pesos lang binayaran ko sa motor. I-detalye ko na lang mamaya kung ano pa yung mga binayaran namin. Pagkatapos, pinadiretso na agad kami sa port. Maswerte nga pala kami at walang gaanong mahabang pila ngayon dito sa pier. Walang santa. Tapos kaliwa na lang po kayo dyan. Yun na kasi ang sunod dyan. Mabilis lang naging proseso at nakapasok na kami ng Roro. Fast cut nga pala itong nakuha naming Roro kaya mabilis lang ang biyahe namin. Sa puntong ito ay nakatawid na kami ng Alin Port at agad na nga kaming bumakbak uli papunta na sa bayan namin. Aabutin pa ng mga 2 hours ang biyahe namin. Sa puntong ito halong excitement na ang nararamdaman ko kasi ramdam ko na yung ambience ng probinsya namin. Medyo madilim na nga pala ang kalangitan sa direksyon na pupuntahan namin. Sana wag kami abutan ng ulan hanggang sa makauwi kami. Ayan nga, natuluyan na, umulan na nga. Nag-decide na rin kaming mag-stop over dito sa Katarman at kumain na rin kami dito. Nagpatila ng konti ng ulan saka nagpatuloy. Hindi kami dumaan ng bypass road. Dito kami dumaan sa loob. In-introduce ko kay Mrs. kasi dito ako sa bayan na to nag-aral. Sobrang na-miss ko tong lugar na to kasi bihira na ako umuwi. At dito may mga nadaanan pa kaming mga konting road repairs. Ito nga pala ang breakdown ng mga nagastos namin ni Mrs. hanggang sa makarating dito sa bayan namin. Sa puntong ito, touchdown na kami sa bayan namin. See you guys.